Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isa na namang mainit-init na issue. Hindi tungkol sa politika lang, kundi sa mismong laman ng ating hapagkainan, bigas, gulay, at kung ano-anong agricultural products na ngayon daw ay mas imported kaysa lokal. At ang bumira, walang iba kundi si Senator Ping Lacson na ayon sa dating Agri-Secretary na si Manny Piñol ay 100% raw na tama sa obserbasyon niya tungkol sa problema ng importasyon. Pero teka, hindi ba't mas kilala si Ping Lacson sa mga issue ng law enforcement at security? Abay kung siya na mismo ang napapansin ang problema sa agrikultura, may malaki na talagang buta sa pulisiya ng gobyerno. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito rocket science, sabi nga mismo ni Ping Lacson. At ayon pa mismo sa kanyang post, "This is not rocket science. At the rate we are importing agricultural products out of plants that easily grow on our soil, it is only a matter of time before our farming industry will be dead as a doornail." Ito nga yung point of view ni Senator Lacson at sinang-ayunan naman ni Manny Piñol. Hindi raw ito rocket science. Ang ibig sabihin, hindi mo raw kailangan maging expert para mapansin na sobrang dami na ng inaangkat nating agricultural products. Pwede namang tumubo yan dito sa sariling lupa ng Pilipinas. Halimbawa, sibuyas, asukal, bigas, lahat yan raw ay may imported na version na pumapasok sa bansa. Habang ang ating mga lokal na magsasaka ay halos hindi na makabenta. May mga ulat pa nga raw na tinatambakan ng imported goods ang merkado tuwing harvest season. Ang tanong, sino ang nakikinabang sa importation na ito? Ang mga magsasaka ginagawang kawawa raw ng gobyerno. Tila siguro para kay Manny Piñol, mukhang ang ginagawa raw ng administrasyon ay unti-unting pinapatay ang hanap buhay ng ating mga farmers and fishermen. Kawawa nga naman dahil imbes na suportahan sila, lalo na sa panahon ng taniman at anihan, mas pinapaboran pa raw ang imported. At habang nangyayari ito, may mga campaign promises noon na ayon sa iba parang nag-evaporate na lang. Yung sinasabing 20 pesos kada kilo ng bigas, ayun, mistulang naging joke raw ng panahon ngayon. Nasa tamang timing raw ang pag-import. Pero raw kung iisipin, hindi ba mas makakabuti kung mas pinalakas muna natin ang lokal na produksyon kaysa umasa sa mga dayuhan? Ping Lacson and Manny Piñol unlikely allies. Magandang mapansin mga katinig ng bayan na hindi naman talaga agri-expert si Ping. Pero heto't napapansin na niya ang malalang sitwasyon. That says a lot. Kapag ang mga senador na hindi naman kilala sa agri-issues ay nagsasalita na tungkol sa importation, ibig sabihin malala na talaga ang tama sa ating mga lokal na industriya. At si Manny Piñol naman, bilang dating kalihim ng Department of Agriculture, may bigat ang opinyon. Kung sinasabi niyang tama si Ping, baka kailangan na talagang pakinggan ito ng Malacanang at ng kasalukuyang Department of Agriculture. Sino ba ang kalihim ng DA ngayon? Ay teka, napalitan na nga pala ang Pangulong Marcos, pero ika nga ng ilan, hands off raw sa tunay na operasyon ng ahensya kasi hindi na siya ang may hawak. Sino ang tunay na nakikinabang sa importation? Ito ngayon ang mas sensitibong tanong. Sino ang kumikita sa ganitong setup? Ayon sa mga ulat, may mga importer na malalapit umano raw sa ilang opisyal ng gobyerno na siyang nakikinabang sa import permits. Samantalang ang mga local farmers ay walang kapital, walang subsidy, at walang protection sa presyohan. Kung ganito raw ang sitwasyon, parang ginagawang business model ang importation.
habang hinahayaang mamatay ang sariling produksyon. Sino ngayon ang tunay na food security champion? Kasi kung food security ang priority, dapat diba't self-sufficient tayo? Hindi yung kung sino pang may pera sa import ang umaasenso. Ang masakit sa lahat, marami sa ating mga kababayan ang naniwala raw sa pangakong 20 pesos per kilo ng bigas. Pero ayon sa ilang sektor, nagiging halakhak na lang ito sa social media. Hindi naman masama ang mangarap, pero paano kung ang pangako ay naging panloloko? Iyan ang tanong ng ilan. Hindi natin sinasabi, pero tanong yan ng taong bayan. At ngayon, kahit si Ping Lacson ay napapailing na lang raw. Sabi nga ng senador, this is not rocket science. Simple lang, kung may tanim, may ani. Kung may suporta, may kita ang magsasaka. Mga katinig ng bayan, sa panahon ngayon, hindi lang dapat politiko ang may boses. Tayong mga consumer at ordinaryong mamamayan ay may karapatan ring magtanong at maningil ng paliwanag. Totoo ba na ginagawang negosyo ang importation habang binabaliwala ang local agri-sector? Tama ba si Ping Lacson at si Manny Piñol sa kanilang obserbasyon? At higit sa lahat, hanggang kailan magtitiis ang magsasaka at mangingisda ng Pilipinas? Kung may sagot kayo, comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, mga politiko, gobyerno, tigilan nyo na ang pang-aapi sa mga farmers natin. Suportahan nyo naman, tulungan ninyo lahat ng politician at lahat ng Pilipino. Bulsa, bulsa, bulsa Betamor, ang alam ni Ngagba. Anong palpak na programa? Gobyernong walang programa, yan ang malinaw. Yan ang leader na dekorasyon lang para may matawag lang na presidente. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayuin natin ilahat ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!